Totoo ba itong perang hawak ko? Talaga bang akin ito? Tanong ni Laura, isang dalaga mula sa Cuba, habang mahigpit niyang hinahawakan ang isang puting sobre. Naguunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Ang laman nito ang una niyang suweldo bilang guro sa Pilipinas, isang hangang alabanti sapot ana. Bakit iniwan ng isang Kubana ang kanyang bayan upang magturo sa malayong bansang ito? Pakinggan natin ang karanasan ni Laura. Ako si Laura. Ipinanganak at lumaki ako sa Havana, ang kabisera ng Cuba, isang islang bansa sa dagat Caribbean. Bata pa lang ako, pangarap ko na ang maging guro. Sa tuwing naiisip kong nakatayo ako sa harap ng klase at nagtuturo sa aking mga estudyante, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Nagsikap akong mag-aral at nakapasok sa pambansang Universidad ng Edukasyon. Pagka-graduate ko, natupad ang pangarap ko, naging guro ako ng Spanish sa isang pampublikong paaralan. Umiyak ako sa tuwa nang matanggap ko ang appointment. Labis na ipinagmalaki iyon ni Mama. Sa Cuba, respetado ang pagiging guro bagamat kakarampot ang suweldo, subalit mabilis akong tinamaan ng katotohanan. Ang buwanang sahod ko kung ikukumpara sa piso ay katumbas lamang ng halos 700. Ang mas masakit, hindi mo ito basta-basta magagamit. Nabubuhay kami sa mga ration card libreta na ibinibigay ng gobyerno. May limitasyon kami sa bigas, beans, at asukal bawat buwan. Ang karne paminsan-minsan lang namin nakakain kung may okasyon. Ito ang pinakamalaking luho. Si Papa ay kumikita sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga lumang kotse at si Mama naman ay naglalaba para sa mga kapitbahay. Sa ganitong paraan nagsisikap kaming mabuhay. Isang gabi habang kumakain kami sa hapag, na pabuntong hininga si Mama at nagsabi, "Laura, patawarin mo kami. Patatas lang ulit ang ulam natin ngayon." Ngumiti ako, ngunit nag-uunahan na ang luha sa mata ko. Sa edad na 26 at isang propesyonal na guro, hindi ko man lang kayang pakainin ng maayos ang pamilya ko. Ang pakiramdam ng kawalang kakayahan ay halos bumasag sa aking puso. "Laura, matalino ka at mahusay ka mag-Ingles. Umalis ka na sa bansang ito," sabi ni Papa. "Kung mananatili ka rito, ito lang ang magiging buhay mo habang buhay." Ang mga salitang iyon ang nagbago sa aking kapalaran. Pinagsama-sama ng aming pamilya at mga kamag-anak ang kanilang inipong pera sa loob ng mahigit 10 taon upang magkaroon ako ng pagkakataong mag-aral sa Spain. Sabi nila kung makakakuha ako ng mas magandang edukasyon, makakabalik ako upang tulungan sila. Bit-bit ang mabigat na pag-asa, sumakay ako sa eroplano patungong Madrid. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na dumating ako sa Madrid Barajas Airport. Paglabas ko ng terminal, napatulala ako sa aking nakita. Naglalakihang mga gusali, sementadong mga kalsada na malinis at siksik sa mga sasakyan. Ibang-iba ito sa Cuba. Sa Havana, ang mga kalsada ay puno pa rin ng mga vintage car mula noong 1950s, ngunit dito lahat ay moderno. Gayunpaman, mabilis nawala ang tuwa ko. Para bayaran ang matrikula at gastusin sa buhay, naghugas ako ng plato sa isang restaurant tuwing umaga at naglilinis sa gabi. Nag-aaral ako sa natitirang oras, natutulog lang ako ng 4 na oras araw-araw. Pagod na pagod ang katawan ko, ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Napakalaki ng sakripisyo ng pamilya ko, hindi ko pwedeng sayangin ang pera nila. Lumipas ang 2 taon. Isang Sabado ng hapon, habang nagtuturo ako ng Spanish conversation, pumasok ang isang lalaking may mukhang Asyano. Matangkad siya at mukhang tahimik. Pagkatapos ng klase, nagpakilala siya. "Kumusta, ako si Juanito Reyes o Jun na lang. Galing ako sa Pilipinas at gusto kong matuto ng Spanish." Iyan ang una naming pagkikita ng aking magiging asawa. Si John ay laging nasa klase at mas masigasig kaysa sa ibang estudyante. Pagkatapos ng klase, lagi siyang may maraming tanong. Ang kasipagan niya ay labis na nagpatatak sa aking isip. Isang araw pagkatapos ng klase, maingat siyang nagtanong, "Teacher, kumain na po ba kayo? May alam akong magandang kainan dito." Noong una gusto kong tumanggi, ngunit ang init ng kanyang mga mata ay nagpagaan sa loob ko. Nagpunta kami sa isang maliit na tapas bar.
Habang nagkukuwentuhan sinabi ni June na nag-aaral siya ng architecture para sa kanyang masters. Interesado siya sa blending ng tradisyonal na Filipino at modernong arkitektura kaya siya nagpunta rito. Habang pinakikinggan ko ang pangarap niya gumaan ang pakiramdam ko. Ibinahagi ko rin ang aking karanasan ang buhay sa Cuba ang hirap ng pag-iwan sa pamilya at ang obligasyong bumalik para tulungan sila balang araw. Tahimik na nakinig si John at pagkatapos ay sinabi Laura napakatapang mo. Ramdam ko ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng malaking kaaliwan. Ito ang unang pagkakataon mula nang umalis ako sa Cuba na mayroon talagang nakaunawa sa aking damdamin. Mula noon madalas na kaming nagkikita. Sa una ginawa naming dahilan ang Spanish practice ngunit unti-unti nag-usap kami tungkol sa aming pang-araw-araw na buhay. Laging kasama ko si John sa tuwing pagod na pagod ako. Kapag nagasgasan ang kamay ko sa paghuhugas ng pinggan o ubos na ang lakas ko, sa paglilinis lagi siyang may mainit na salita. Laura, pagod ka na naman. Ang taong masipag na tulad mo ay siguradong magkakaroon ng magandang buhay. Napakatotoo ng kanyang mga salita. Isang tagsibol inimbitahan ako ni June sa Retiro Park. Nakaupo kami sa tabi ng lawa nang maingat siyang nagsalita. Laura, malapit na akong umuwi sa Pilipinas. Tapos na ang semester ko. Biglang bumigat ang loob ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng masasandalan. Mawawala na naman ba siya ngunit nagpatuloy si John. Pero Laura, hindi ko na maiisip ang buhay nang wala ka. Sasama ka ba sa akin sa Pilipinas? Biglang bumuhos ang aking luha. Tuwa at takot ang sabay na naramdaman ko. Ang Pilipinas ay isang bansa na lubos na dayuhan sa akin. Subalit sa pagtingin ko sa taos-pusong mata ni June unti-unti akong nagtiwala. Hindi madali ang desisyon. Nang tumawag ako kay mama sa Cuba matagal siyang natahimik. Laura, masaya ka, iyan ang mas mahalaga, pero nag-aalala ako. Hindi namin alam ang Pilipinas. Nag-aalala rin si Papa ngunit sa huli sinuportahan nila ang aking desisyon. Laura, sarili mo yang desisyon. Nagtitiwala ako sa iyo, pero huwag mong kalimutang tumawag sa amin kapag may problema ka. Matapos kong ibaba ang telepono matagal akong umiyak. Pakiramdam ko tinalikuran ko ang pangako kong kumita at umuwi para tulungan sila. Nilunod ako ng pagkakasala. Hinawakan ni John ang aking kamay at sinabi, Laura, ipinapangako ko dadalhin ko rito sina mama at papa mo. Gusto kong makita rin nila ang magandang buhay. Dahil sa pangakong iyon nagdesisyon akong sumama sa kanya sa Pilipinas. Sa taglagas ng 2020 hawak ang spouse visa para sa Pilipinas dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport Naya. Paglabas ko ng terminal naramdaman ko ang hangin iba ito sa Cuba. Sinalubong ako ng mama ni June. Sa unang pagkikita pa lang niyakap niya ako ng mahigpit. Laura, salamat sa pagdating. Mula ngayon parte ka na ng pamilya namin. Muli akong napaiyak sa labis na pagmamahal. Ang unang gabi ko sa Pilipinas ay hinding-hindi ko makakalimutan. Pumasok ako sa banyo, binuksan ang shower at biglang umagos ang mainit na tubig. Napahinto ako. Sa Cuba may mainit na tubig lang kami minsan sa isang linggo at mahina pa ang agos. Pero dito anytime mayroon. Ilang beses kong binuksan at sinara ang gripo. Ito ba ay totoo? Ang pinakapangunahing bagay ay isa ng luho sa Cuba. Pagkatapos kong maligo inihanda ni mama ni June ang hiwang prutas. Laura, baka nagugutom ka. Kumain ka muna. Sa pagkakita ko sa isang platong puno ng pakwan, ubas, at mansanas muli akong umiyak. Sa Cuba napakamahal ng prutas. Paminsan-minsan lang kami nakakabili ng saging o mangga. Dito puno ang supermarket at napakamura. Ang unang beses na nagpunta ako sa supermarket ay nakagugulat. Ang mga karne, baka, baboy, manok ay nakatambak na parang mga bundok. Napatingin ako sa karne, laking-laki ang mata ko. Diyan, totoo ba ang mga karneng ito? Pwede ba talagang bumili ang lahat? Ngumiti si John. Oo, Laura. Kung gaano kadami ang gusto mo. Umiyak ako doon mismo.
Sa Cuba ang pagbili ng karne ay nangangailangan ng halos 1 linggong sweldo at umaasa ka pa sa ration card minsan lang, sa 1 buwan at chicken neck o wings lang. Dito pinupuno ng mga tao ang kanilang cart na parang namimili lang ng gulay. Kinaumagahan nilutuan ako ng lechon kawali ni mama. Ang taba ng karne ay kumikislap. Pagkain ko parang nananaginip ako. Kailanman ay hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na karne sa buong buhay ko. Tinanong ako ni mama kung masarap. Tumango ako habang umiiyak. Mama, sobrang sarap. Hindi ako makapaniwala na kaya kong kumain nito. Namula ang mata ni mama. Ang aming Laura, nagdusa ka. Mula ngayon maganda na ang buhay mo rito. Subalit hindi madali ang unang araw sa Pilipinas. Ang pinakamalaking problema ay ang wika. Napakahirap ng Filipino, iba ito sa Spanish. Nagtuturo si June sa akin ng Filipino tuwing gabi, ngunit nahihirapan akong bigkasin ang mga salita. Dagdag pa napakabilis magsalita ng mga Pilipino. Sa palengke hindi ko maintindihan ang sinasabi ng tindera. Muling naramdaman ko ang kawalang kakayahan. Sa Cuba ako ay isang respetadong guro. Dito isa lang akong dayuhan na hindi marunong mag-Filipino. Isang araw sumakay ako ng bus at naligaw. Nakatingin ako sa mapa ngunit lahat ng pangalan ng lugar ay hindi ko maintindihan. Nag-aalala ako, gusto kong magtanong ngunit wala akong masabi sa Filipino. Doon lumapit ang isang matandang lola grandmother. Ining, saan ka pupunta? Ipinakita ko ang address na nakasulat. Hinawakan ng lola ang aking kamay at iginiya ako mismo sa tamang bus stop. Dito ka sumakay. Mag-iingat ka sa daan. Muli akong napaiyak dahil sa pag-iinit ng aking puso. Ang mga Pilipino ay napakainit sa mga dayuhan. Pagkatapos ng 1 buwan sa Pilipinas, sinabi ni John, Laura, kailangan mo nang magtrabaho. Maghanap tayo ng trabahong magagamit mo ang iyong talento. Bagamat isa akong guro, wala akong lisensya rito at hindi pa ako mahusay sa Filipino. Kaya't nagsimula akong maghanap ng trabaho bilang Spanish tutor. Nagkaroon ako ng magandang kapalaran. Ang isang language center malapit sa amin ay naghahanap ng part-time teacher. Sa interview sinabi ng direktor, Laura, napakalinis ng accent mo. Ang pagkakaroon ng guro mula sa Cuba ay magandang karanasan para sa aming mga estudyante. Pwede ka na bang magsimula sa susunod na linggo? Ito ang una kong trabaho sa Pilipinas. Sa unang araw nanginginig ang mga kamay ko sa kaba. Karamihan sa mga estudyante ay mga college student o mga profesional. Pagkatapos ng unang klase sinabi ng isang estudyante, teacher, napakaganda ng accent mo. Ngayon ko lang nalaman na ganyan pala kaganda pakinggan ang Spanish. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Bagamat hindi ko magamit ang lisensya ko sa Cuba, ang aking talento ay kinikilala dito. Pagkatapos ng 1 buwan dumating ang araw ng suweldo. Inabot sa akin ng direktor ang sobre. Laura, salamat sa kasipagan. Maganda ang feedback ng mga estudyante. Pwede ba kitang bigyan ng mas maraming class sa susunod na buwan? Nanginginig ang kamay ko habang tinatanggap ang sobre. Pag-uwi binuksan namin ni June. Pagkakita ko sa numero na paupo ako, isang buong 61,000 tatos an-am. Nagulat si John, Laura, anong nangyari, may masakit ba sa iyo? Umiling ako, ang luha ko ay umagos na parang gripo. June, totoo ba ito? Ito ba talaga ang perang kinita ko? Sa Cuba ang suweldo ko bilang guro ay 8,700, lamang kasama pa ang ration. Mas mababa pa rito ang hawak kong pera. Pero sa Pilipinas bilang part-time teacher lamang nakakuha ako ng 7 times na mas malaki. Hindi ako makapaniwala. Hinagod ni June ang likod ko at sinabi, Laura, pinaghirapan mo yan. Pero matagal pa rin akong umiyak. Halo-halong tuwa at lungkot. Masaya ako dahil kaya ko nang kumita at tumulong sa pamilya. Malungkot dahil sa Cuba nabubuhay pa rin sila sa 8,700 na pundaan na iyon. Agad kong ipinadala ang pera sa Cuba. Nagpadala ako ng E30,000 halos 4 na buwang sahod ni Mama. Kinabukasan tumawag si Mama. Laura, totoo ba itong perang pinadala mo? Kayang kumita ng ganyan, kalaki sa 1 buwan?
Nanginginig ang boses ni Mama. Opo, Mama. Dito kung gaano karami ang trabaho mo, ganoon din ang kikitain mo. Hindi na kayo mag-aalala ni Papa. Sa kabilang linya narinig ko ang pag-iyak ni Mama. Ang galing-galing talaga ng anak namin. Sa sandaling iyon lubos akong naniwala na tama ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas. Habang nasasanay ako sa buhay sa Pilipinas marami akong natuklasan na nakagugulat. Una ang public transportation. Ang mga bus at tren MRT, LRT ay dumarating bawat 5 hanggang 10 minuto. Sa Cuba 1 oras bago dumating ang bus at hindi mo alam kung kailan, normal lang na maghintay ka ng 1 o 2 oras. Sa loob siksikan at walang aircon, pero sa Pilipinas malinis at malamig ang bus, at may upuan pa. Ang train naman ay mas kamangha-mangha tumakbo sa ilalim ng lupa. Noong una natatakot ako, ngunit natuklasan ko na napakabilis at laging nasa oras. Sa Cuba lahat ay walang katiyakan kailan darating ang bus, kailan ibibigay ang rasyon, kailan magkakaroon ng kuryente, kailan magpapi-blackout. Pero sa Pilipinas lahat ay naka-schedule, oras ng appointment, oras ng bus, araw ng sweldo. Napakalaking biyaya niyan. Hindi siguro naiintindihan ng mga Pilipino. Isang gabi bandang 11 PM pumasok ako sa isang convenience store. Maliwanag ang ilaw at bukas pa ang pinto. Nagtanong ako sa cashier, 20 oro, oras po ba kayong bukas? Parang normal lang sa cashier ang sagot, opo bukas kami, 20 oput 20. Imposible iyon sa Cuba. Alas, 9 PM pa lang sarado na ang lahat. Madalas may brownout kaya kailangan naming gumamit ng kandila. Pero sa Pilipinas maliwanag ang gabi na parang araw, maliwanag na ilaw sa kalsada, mga gusali, at 24 oras na convenience store. Napakagimbal. Isang gabi habang naglalakad kami ni June sa kalsada sinabi ko, June, normal ba sa mga Pilipino na may mainit na tubig, may kuryente, bata kapatalamaats, at ligtas maglakad sa gabi? Nag-isip si June, oo dati akala ko normal lang. Pero sa sinabi mo bigla akong nagpasalamat. Pagkatapos ng 6 na buwan sa Pilipinas bumilis ang pag-unlad ng aking Filipino. Nag-aaral ako sa panonood ng teleserye at nakikipag-usap kay Mama, dati hello at thank you lang ang alam ko. Ngayon kaya ko nang makipag-usap sa mga tindera sa palengke. Isang araw namimili ako ng prutas. Sabi ng tindera, wow bilis naman matuto ng aming foreigner na manugang. Dati hindi marunong magsalita. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng sense of achievement. Ang klase ko sa language center ay lalong sumikat. Maraming estudyante. Sabi ng Director Laura, gusto mo bang maging regular na guro? Pwede pa naming dagdagan ang sweldo mo. Ang pagkakaroon ng regular na trabaho ay parang panaginip. Sa Cuba isa akong regular na guro ngunit miserable ang aking kalagayan. Dito nagsimula ako sa part-time at ngayon regular na. Agad akong pumayag. Tumaas ang sweldo ko sa 87,000. Sa Cuba kailangan ko ng mahigit 1 taon para kitain iyon. Pagkatapos magpadala ng pera kina Mama at Papa at bayaran ang upa at gastusin sa buhay, nagkaroon ako ng sarili kong ipon. Sa Cuba kailanman ay hindi ako nakapag-ipon. Lahat ng kinita ko ubos. Pero sa Pilipinas may natira. Habang dumarami ang ipon ko labis akong natuwa. June, hindi ba ako nananaginip? Akin ba talaga ang mga perang ito? Ngumiti si June. Oo Laura, pinaghirapan mo iyan. Ipinagmamalaki kita. Isang araw sinabi ko kay June, alam mo ba kung ano ang pinakagulat sa akin sa Pilipinas? Lahat ng tao ay sumusunod sa batas. Nag-alinlangan si June, hindi ba normal lang iyon? Umiling ako. Sa Cuba ang mga sumusunod sa batas ay itinuturing na tanga. Kailangan mong magbigay ng regalo, dumaan sa likod, bumili sa black market o magtrabaho ng under the table para mabuhay. Sa Pilipinas iba, pagpula ng traffic light humihinto ang lahat. Kapag tatawid ako sa pedestrian lane naghihintay ang mga sasakyan. Kapag nakapila walang sumisingit. Isang beses nawalan ako ng wallet, pagbaba ko sa LRT nahulog ito sa bag ko. Hindi ko napansin. Pag-uwi nagpanik ako. June, nawala ang wallet ko, nandoon pa naman ang ID ko.
Sabi ni June, tawag muna tayo sa service center ng LRT. Baka may nakakita at nagsoli. Kalahati sa aking loob tumawag ako. Sa Cuba kapag nawala ang wallet wala na. Pero nagulat ako, may isang taong nakapulot at isinoli ito sa service desk. Ang pera hindi nabawasan. Kumpleto ang lahat. Ito ba ay langit bulong ko? Sa pagkuha ko sa wallet muli akong napaiyak. Ang katapatan ng mga Pilipino ay muling nagpainit sa aking puso. Sa Cuba ang pera sa kalsada ay napupunta na sa nakakita, pero sa Pilipinas napakataas ng tsansang maibalik ang mga nawawalang bagay. Ito ang tunay na lipunan ng tiwala. Pagkatapos ng isang taon sinabi ko kay Junjun, pakiramdam ko isa na akong Pilipino. Nakakain na ako ng adobo at mahusay na ako mag-Filipino. Ngumiti si John. Laura, Pilipino ka na talaga. Ang kasipagan mo ay kagaya ng isang Pilipino. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kagaanan. Ang pagtanggap sa akin bilang Pilipino at hindi pagtingin sa akin bilang dayuhan ay labis kong pinasasalamatan. Gayunpaman paminsan-minsan naaalala ko pa rin ang pamilya ko, sina mama at papa at ang aking mga kaibigan. Sa tuwing nagvi-video call kami pakiramdam ko ay kulang pa rin. Laging tinatanong ni Mama Laura, kumusta ka riyan? May problema ka ba? Palagi akong nakangiti at sumasagot, wala mama, ayos ako rito. Huwag kayong mag-alala. Pero sa loob-loob ko nalulungkot ako. Kahit gaano pa kainit ang pagtanggap ng mga Pilipino at gaano pa kabuti sa akin si John, mahirap pa rin ang malayo sa pamilya. Kaya't mas nagsikap akong magtrabaho. Gusto kong dalhin rito sina mama at papa. Gusto kong makita nila mismo kung gaano kaligtas, kaginhawa at kasagana ang buhay dito. Nagsimula akong mag-ipon ng masigasig para sa plane ticket at gastusin nila. Tumulong din si John. Laura, sa susunod na tag-init kaya na nating dalhin sila rito. Magtulungan tayo. Sa tuwing naiisip ko ang pagsasalubong ko sa kanila sa airport, ang pagpapakita sa kanila ng bahay at ang pagdadala sa kanila sa supermarket para bumili ng kahit anong gusto nilang kainin, labis-labis ang tuwa na aking nararamdaman. Dumating ang tag-init ng 2021. Sa wakas dumating ang araw na dadalhin ko na sina mama at papa sa Pilipinas. Bagamat naantala ng kaunti dahil sa pandemic, natanggap na ang bisa at nakabili na ng tiket. Sa umaga ng araw na iyon hindi ako nakatulog dahil sa kaba. Magugustuhan kaya nila ang Pilipinas? Hinawakan ni June ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, Laura. Magugustuhan nila ito. Nakarating kami sa Naya. Ang paghihintay sa arrival hall ay napakatagal. Pagkatapos ng halos isang oras nakita ko na sina papa at mama. Mukhang pumayat si papa at mas marami na ang puting buhok ni mama. Pagkatapos ng 2 taon tumakbo ako at niyakap sila ng mahigpit. Laura, anak namin. Siguradong nagdusa ka rito, umiyak si mama habang hinahaplos ang likod ko. Namula rin ang mata ni papa. Matagal kaming nagyakapan at nag-iyakan. Lumapit si John at bumati. Inlaw, salamat po sa pagdating. Ako po si Juanito, asawa po ni Laura. Mahigpit na hinawakan ni papa ang kamay ni John. Manugang ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak namin. Salamat. Habang naglalakad kami patungo sa parking lot, palaging lumingon si papa. Laura, Pilipinas ba talaga ito? Napakalaki ng airport at napakalinis. Nagulat din si mama. Bakit napakaliwanag ng ilaw tanghali pa lang? Ngumiti ako. Mama, papa, simula pa lang iyan. Marami pa kayong makikita na mas nakakagulat. Sumakay kami sa sasakyan ni June. Habang nagmamaneho sa expressway, laging humahanga si papa. Ang lapad at ang ganda ng kalsada, ang bilis ng mga sasakyan. Sa Cuba puno ng lubak ang kalsada at hindi makatakbo ng mabilis ang mga sasakyan. Pero ang expressway ng Pilipinas ay malinis at malawak. Tingnan ninyo ang mga gusaling iyon ang tatangkad. Habang papalapit kami sa Maynila, lumitaw ang matatayog na gusali. Tumingin si mama sa bintana. Sa Havana may mga gusali, ngunit luma at sira-sira. Ang mga gusali sa Pilipinas ay kumikinang may glass wall at may modernong disenyo.
Pag-uwi namin iginiya ko sina mama at papa sa loob. Maliit lang ang condo unit namin ngunit maganda na ito sa paningin nila. Laura, ito ba ang bahay ninyo? Ang linis at ang ganda, tanong ni mama. Opo mama, bahay natin ito. Maliit lang pero komportable. Sinubukan ni papa na buksan ang gripo. Umagos ang mainit na tubig. Nagulat siya. May mainit na tubig ba dito anytime? Opo papa. 24 na ba oras? Ilang beses niyang binuksan at sinara ang gripo. Sa kuba halos walang mainit na tubig. Tiningnan ni mama ang kusina, may gas stove at napakalaking refrigerator. Laura, maganda na talaga ang buhay mo. Habang nakikita ko ang kanilang reaksyon, labis akong natuwa. Ang mga bagay na normal para sa mga Pilipino ay nakagugulat para sa kanila. Noong gabing iyon naglechon kawali ako para sa kanila. Habang nakikita ko ang karne na kumikislap sa taba, sinabi ni Papa, Laura, lahat ba ito ay karne? Napakarami. Opo papa. Dito pwede tayong kumain ng karne kahit kailan. Maingat silang kumain dahan-dahan. Ang pagkakita ko sa kanila na tikim ng tikim ay nagpahirap sa loob ko. Sa Cuba hindi sila kailanman nakakain ng karne nang walang pag-aalala. Pagkatapos kumain gusto ni mama na maghugas ng plato. Nakita niya ang dishwasher. Nagulat siya. Ano ito Laura? Mama, iyan ay makina na naghuhugas ng plato. Hindi makapaniwala si mama. May makina na kayang maghugas ng plato. My God! Noong gabing iyon natulog sila sa aming kwarto. Kami ni June ay natulog sa sofa. Bago matulog sinabi ni John, Laura, sa nakita mong reaksyon ni na mama at papa mo siguradong masaya ka. Tumango ako at tumulo ang luha ko. John, salamat dahil dinala mo sina mama at papa sa magandang lugar na ito. Hinawakan ni John ang aking kamay. Pamilya tayo Laura. Nararapat lang iyan. Muli naramdaman ko na tama ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas. Sa ika-4 na araw ni na mama at papa sa Pilipinas, dinala ko sila sa isang malaking supermarket grocery store. Pagpasok namin nanlaki ang mata nilang dalawa. Laura, ito ba talaga ang lugar para mamili? Tanong ni papa. Opo papa. Lahat po ay mabibili rito. Habang tinutulak namin ang cart, hindi makagalaw si mama. Nakatitig lang siya sa mga shelf na puno ng iba't ibang pagkain, gamit, damit at appliances. Mamili na po kayo mama. Huwag kayong mag-alala. Ngunit maingat pa rin si mama. Sanay siya sa ration system sa buong buhay niya. Pagdating namin sa meat section, puno ang mga freezer ng baka, baboy at manok. Matagal na nakatayo si papa roon. Totoo ba lahat ng ito? Opo papa, kung anong parte ang gusto ninyo bibilhin ko. Umiling si papa. Huwag na Laura, mahal yan. Hindi po mahal papa. Huwag po kayong mag-alala. Kumuha ako ng 2 pack ng pork belly at 1 pack ng baka. Kumuha rin ako ng gatas, itlog, cheese, at tinapay, mga bagay na hindi namin pwedeng isipin sa Cuba. Habang papunta sa cashier, hinawakan ni mama ang aking kamay. Laura, nananaginip ba ako? Talaga bang mabibili natin ang lahat ng ito? Nanginginig ang boses ni mama. Ang bill namin ay umabot sa ₱45. Para sa mga Pilipino normal lang iyon. Pero para kina mama at papa napakalaking halaga niyon, katumbas ng halos kalahating taon nilang sahod sa Cuba. Pag-uwi namin at pag-aayos ng pinamili, umiyak si mama. Laura, hindi ko inakalang darating ang araw na makakakain kami ng sapat at mabibili namin ang gusto naming bilhin. Umiyak din ako. Noong gabing iyon dinala ko sila ni John sa Luneta Park, Rizal Park para makita ang night view ng Maynila. Puno ng tao ang parke, nagbibisikleta, naglalakad at kumakain. Tingnan mo ang tulay, ang ganda ng ilaw, sabi ni mama. Ang tulay ay maliwanag. Sa Cuba madilim ang buong bayan sa gabi dahil sa kakulangan ng kuryente. Pero ang Pilipinas ay maliwanag at napakaligtas. Kahit gabi nagre-relax ang mga tao sa parke, bumili kami ng ice cream, snacks at inumin sa isang convenience store at umupo sa tabi ng baybayin. Habang kumakain ng ice cream, sinabi ni Mama, Laura, ito na ang langit. May pagkain, ligtas maglakad, may sapat na kuryente at tubig. Hinawakan ko ang kamay ni Mama.
Mama, ngayon pwede na kayong mamuhay ng ganito ni Papa. Aalagaan ko kayo. Umiling si Mama. Huwag Laura, kailangan naming bumalik sa Cuba. Doon pa rin ang tahanan namin. Pero Mama, pinutol niya ako. Laura, ayos lang kami. Ang kaligayahan mo sa Pilipinas ang pinakamalaking wish namin. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang pag-iisip na ibabalik ko sila sa Cuba ay labis na nagpahirap sa akin. Hindi ba sila pwedeng manatili sa magandang lugar na ito, ngunit mahirap ang sitwasyon? Matanda na sila at hindi marunong mag-Filipino. Gayunpaman, ang pagbisita na ito ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Kinaumagahan tinawag ako ni Papa. Laura, umupo ka. May gusto akong sabihin sa iyo. Ano po iyon, Papa? Ang pagpunta mo sa Pilipinas ay ang tamang desisyon. Ito ang lugar na makakapamuhay ka ng marangal. Namasa ang mata ni Papa. Sa Cuba, kahit gaano ka pa kasipag magtrabaho, hindi ka makakaalis sa kahirapan. Pero dito, kung gaano karami ang trabaho mo, ganoon din ang kikitain mo. Napakalaking biyayan yon. Umiyak din ako. Papa, patawarin ninyo ako. Hindi ako nakabalik sa Cuba. Hinaplos ni Papa ang ulo ko. Walang dapat ipagpaumanhin, Laura. Ang kaligayahan mo ang pinakamalaking paggalang mo sa amin. Manatili ka rito at magkaroon ng magandang buhay. Sa sandaling iyon, gumaan ang aking loob. Sa unang linggo ni na Papa at Mama sa Pilipinas, dinala ko sila sa ospital. Si Papa ay laging sumasakit ang likod sa Cuba, ngunit walang lunas. Ang ospital doon ay kulang sa gamot at kagamitan. Pagpasok namin sa isang ospital sa Maynila, nagulat si Papa. Laura, ospital ba talaga ito? Ang linis, parang hotel. Habang naghihintay, sinabi ni Papa, dito hindi kailangang pumila ng mahaba. Sa Cuba, kailangan naming maghintay bago magbukas ang ospital. Nang pumasok kami sa consultation room, nagtanong ang doktor. Tinulungan ko si Papa sa translation. Kailan po nagsimula ang sakit, sir? Mga 2 taon na. Pagkatapos ng x-ray, sinabi ng doktor na mayroon siyang slip disc. Kailangan niya ng physical therapy. Bibigyan ko rin siya ng gamot. Habang naghihintay sa resulta, tingin ng tingin si Papa sa paligid. Laura, ang gaganda ng mga makina. Ang mga kagamitan sa Pilipinas ay moderno. Sa Cuba, luma pa rin ang gamit mula noong 1960s. Pagpunta namin sa pharmacy, ipinaliwanag ng pharmacist kung paano inumin ang gamot. 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Ito ay para sa inflammation at ito ay para sa sakit. Nakatitig lang si Papa sa gamot. Laura, mayroon talaga ang lahat ng gamot na ito. Ngumiti ako. Opo, Papa. Dito laging may gamot. Ang bill ay umabot sa halos x4,000. Nagulat si Papa. Laura, kailangan nating gumastos ng ganito kalaki? Ayos lang, Papa. Kaya ko nang kumita ngayon. Pauwi, sinabi ni Papa. Laura, iba talaga ang Pilipinas. Ang ospital may lunas, ang gamot madaling bilhin. Hindi ito pwedeng mangyari sa Cuba. Tumango rin si Mama. Oo, natatakot kaming magkasakit, pero dito may pag-asa. Noong gabing iyon, habang tumutulong si Mama sa akin sa kusina, sinabi niya, Laura, patawarin mo ako. Bakit, Mama? Dahil ipinanganak kita sa mahirap na lugar na tulad ng Cuba. Mula pagkabata naghirap ka. Niyakap ko si Mama. Huwag ninyong sabihin iyan, Mama. Kayo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong pumunta rito at nag-ipon para makapag-aral ako sa Spain. Pinunasan ni Mama ang luha niya. Oo, pero ngayon maganda na ang buhay mo. Payapa na ang loob ko. Sa 2 linggo ni na Mama at Papa, dinala ko sila sa Intramuros, ang lumang Maynila, para maunawaan ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pagpasok namin, namangha si Papa. Laura, ang gaganda ng mga building. Ang mga arko, ang mga bubong. Ang laki ng plaza. Nagpaliwanag ako. Ang lugar na ito ay itinayo halos 500 taon na ang nakaraan, Papa. Ito ang dating Maynila. Tumango si Papa. Ang Pilipinas ay may mayamang kasaysayan, napakaganda ng cultural preservation. Pagkatapos ng Intramuros, pumunta kami sa isang lumang cafe sa Quiapo para uminom ng kape at kakanin.
Habang umiinom ng mainit na Barako coffee sinabi ni Mama Laura, ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang kultura. Oo Mama, napanatili nila ang tradisyon ngunit modern pa rin sila. Habang naglalakad nakita namin ang isang babaeng nakasuot ng Filipiniana. Ang ganda ng damit na iyon sabi ni Mama. Nakakita ako ng isang Filipiniana rental shop at dinala ko sila. Mama subukan nating magsuot ng Filipiniana. Noong una nahihiya sila ngunit sa huli nagbihis sila. Si Mama ay nakasuot ng kulay pink at si Papa ay nakasuot ng barong Tagalog. Pagkakita nila sa sarili nila sa salamin tumawa sila. Aba mukha na ba akong Pilipino sabi ni Mama. Kinunan ko si Mama ng litrato. Ang pagkakita ko kay Papa na nakangiti ng ganoon ay labis na nagpaligaya sa akin. Ang litratong iyon ay nakasabit ngayon sa living room namin. Noong gabing iyon kumain kami kasama ang mama ni June. Nagtanong si Mama in Laos kumusta ang Pilipinas. Tinulungan ko si Papa sa translation. Sinabi ni Papa ito ay isang kahanga-hangang lugar. Hindi ko inakala na may ganito pa palang bansa sa mundo. Ang aming anak ay nagpakasal sa tamang lugar. Ngumiti rin si Mama ni June. Si Laura ay ang aming pride, masipag mabait at mapagmahal sa pamilya. Ang pagkakita ko sa dalawang pamilya na nagtatawanan ay nagpainit sa aking puso. Pag-uwi muling tinawag ako ni Papa. Laura, naiintindihan ko na ang lahat. Ang alin po, kung bakit mo piniling manatili sa Pilipinas. Ang lugar na ito ay puno ng pagkakataon. Kung gaano ka kasipag ganoon din ang kikitain mo. Sa Cuba ang sistema mismo ang may problema, pero ang Pilipinas iba. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Papa, masaya ako rito, at kaya ko na kayong tulungan. Hinaplos ni Papa ang ulo ko. Laura, napakabait mong anak. Ipinagmamalaki ka ni Papa. Sa sandaling iyon nakatulog ako ng masaya. Ang pagtanggap nila sa aking desisyon ay labis na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sa ikatlong linggo ni na Mama at Papa dinala ko sila ni June sa night market Tiange ng Maynila. Alas 10 p.m. na ngunit siksikan pa rin ang tao. Nagulat si Papa, Laura, gabi na nagtitinda pa rin sila sa Cuba. Alas 8 p.m. palang sarado na ang lahat. Papa, sa gabi mas masaya rito. May mga lugar na bukas hanggang madaling araw. Tiningnan namin ang mga tindahan ng damit. Puno ng damit ang mga stall at mura ang presyo. Nakakita si Mama ng isang blouse. Magkano ito, Laura? Asamban .00 Mama. Hindi makapaniwala si Mama. Ang ganito kagandang damit ay kailangan ng ilang buwang suweldo sa Cuba. Binilhan ko si Mama ng ilang damit at si Papa ng polo shirt. Nagalak silang dalawa. Pagkatapos kumain kami ng iba't ibang street food, kwek-kwek, aisaw, halo-halo. Nagbahagi kami ng pagkain. Habang kumakain si Papa ng isaw sinabi niya, medyo maanghang pero ang sarap. Pag-alis namin sa night market naglakad kami sa paligid ng Ayala Triangle o isang parke sa BGC. Kahit gabi maliwanag at maraming taong naglalakad. Tumingin si Papa sa mga ilaw ng parke. Ang ganda ng parke sa sentro ng lungsod. Napakalinis ng hangin. Nagkuwentuhan kami. Sabi ni Papa ang oras nila sa Pilipinas ay isang alaala na hinding-hindi nila makakalimutan. Laura, pag-uwi namin ikukuwento namin sa mga kapitbahay ang tungkol sa Pilipinas. Sabi ni Mama, gusto naming malaman nila na may magandang lugar pa pala sa mundo. Ang pagkakita ko sa kanila na masaya ay labis na nagpahirap sa loob ko dahil kailangan na silang umuwi sa Cuba. Pagkatapos ng ilang araw dumating ang araw na babalik na sina Mama at Papa. Habang inaayos ni Mama ang luggage umiyak ako. Mama, hindi po ba kayo pwedeng manatili pa? Ngumiti si Mama at hinawakan ang aking kamay. Kailangan naming bumalik, Laura. Doon pa rin ang tahanan namin. Nandoon ang mga kaibigan namin. Sabi ni Papa, Laura, huwag kang mag-alala. Sapat na ang perang binigay mo. Marami kaming natutunan sa pagbisita naming ito at magbibigay kami ng pag-asa sa mga tao sa Cuba. Sa kotse papuntang airport tahimik kaming lahat. Sa NAIA Departure Hall niyakap ko si Mama at umiyak. Mag-iingat po kayo, Mama. Magpakabuti po kayo. Mag-usap po tayo lagi. Sinabi ni Papa kay John, manugang ang anak ko ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo.
Ang pagpapapunta sa kanya rito ay ang pinakamagandang desisyon namin. Tumingin si John at sinabi, huwag po kayong mag-alala, in-laws. Aalagaan ko siya ng maayos. Sa pagkakita ko sa likod nila habang papasok sa departure gate, matagal akong umiyak. Niyakap ako ni June. Huwag ka nang umiyak, Laura. Sa susunod na taon dadalhin ulit natin sila rito. Tumango ako. Sa gabi nakatanggap ako ng text message mula kay Mama. Laura, nakarating na kami ng ligtas. Ang isang buwan sa Pilipinas ay parang panaginip. Ang pagpapapunta sa iyo rito ay ang tamang desisyon. Magpakabuti ka, anak namin. Sa pagbabasa ko sa text message na iyon, muli akong umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa pasasalamat.